Tinanong niya sila. Saan ninyo siya inilibing? Sumagot sila. Panginoon, halika kayo, tingnan niyo. Umiyak si Jesus kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Lazarus. Pero sinabi naman na iba, hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan si Lazarus? Muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan na isang malaking bato. Pagdating nila ron, sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Panginoon, siyak na nangangamoy na ngayon ng bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig. At sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya. Lazarus! Lumabas ka! At lumabas nga ang namatay na si Lazarus, na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa. At may takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kalagan niyo siya at palakarin. marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya na makita nila ang ginawa ni Jesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya ipinatawag ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. At na nagkatipo na sila, sinabi nila, Ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari yan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa.